started playing basketball? So, paano nga ba ako nagsimula? Siguro the influensya din sa mga tropa. Pero basketball is not my first sport kasi. So, ang ginawa ko is mostly track and sa grades sa primary school ko nagkuha na ako track and field 100 meter dash, and parang nakuha lang ako na teacher ko na, uy, mag-basketball ka dun. Kasi parang naging kuha na yun. Pero hindi ko naman talaga siya talagang pinursu na mag-basketball. So, ang ginawa ko is, yung nag-secondary na ako sa Carmel High School, hindi nasagip sa isip ko na mag-basketball. So, ginawa ko is intramurals na lang, mga ganun. And sa intramurals na yun, may mga volleyball, soccer, yun, multiple sports. Pero volleyball talaga yung parang naging tutok ko dun. Why you choose San Beda Red Lions? Hindi ko siya pinili, pero talang tadhana lang siya na umabot sa buhay ko. Kasi thanks to my coach na sa Dumaguete, Michael Hermosa, tsaka yung sa liga-liga dun na yung Moral, siya yung parang naging fun na way na ma-scout ako. Coach Brit din. So napunta ako ng San Beda, nag-tryout ako I think November noon ng 2016. I can't recall na. Pero yun nga, later on, nagustuhan ko yung San Beda kasi yung culture nila. And yun, syempre yung paaralan, nakapagtapos din ako sa San Beda. So, isa malaking bagay din yung parang achievement din sa sarili ko. How's experience playing in TNT Tropicana? Nung una, kasi syempre galing ako na-draft ako sa NLEX. So, ito yung transition ko sa Toketex na hindi naging madali. May mga ups and downs, pero yung experience naman doon is, ang maganda kasi doon is yung winning culture doon. Having Kuya Jason na veterano, sila Roger, sila Kuya Kelly, coaches na mga galing. So, parang yung experience na yun yung paging stepping stone ko sa ma-achieve ko yung mga goal ko as a basketball player na manalo ng championship. And syempre, mapatagal yung career ko sa basketball. How's experience playing in Gilas? In Gilas, ibang experience din yun sa Gilas representing your country is malaking bagay talaga na ma-achieve mo as a basketball player. Kasi not all players naman na basketball enthusiast na talagang makapaglaro at saka i-representa yung bansa natin. Playing in Gilas, most probably the biggest and the most hindi ko makakalimutan na bagay na nangyari sa basketball career ko. And playing Gilas, syempre you need to develop your skills, develop your relationship sa mga coaches. Syempre, hindi naman yung team mo lang na napaglaruan mo yung mo isasalang doon. So, syempre, different teams yun different players. So, you need to makisama sa mga taong yun. And syempre, playing Gilas naman para sa akin, hindi naman ako yung tipong na gagawin ko yung mga dapat na gagawa ko sa team ko, kasi nga hindi naman yun against naman yun sa sistema namin, and hindi naman dapat gawin yun na talagang gustuhin mong palagi yung bola sa'yo. Syempre, you need to adjust din sa mga ganung bagay. Syempre, you need to put down your ego as a player na yung tipong mag-a-adjust ka sa sistema ng basketball doon. Experience playing alongside with Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, malaking bagay yun kasi nga NBA caliber yun. Ibang klase yun sa parang naging kung yung most na nangyari sa basketball player is mapaglaro sa bansa natin. Isang bagay din yun na makapaglaro ka kasama yung isang NBA player, hindi lang yung role player, pero talagang inasahan ng Utah Jazz yun. So, malaking bagay din yun sa career ko na napaglaro ako kay Jordan Clarkson. Dapat kasi number 18 yung number ko talaga. It's like, kasi 8-18, para Romans 8-18, Bible verse siya. So, parang malaking bagay. Parang yun yung parang naging, paano ba sabihin yan na,
parang phrase na siya na from Bible na parang yun doon ko dinadaan yung sa life ko na parang kung ano yung nararamdaman mo ngayon na sakit na ngayon is nothing compares sa joy na madadating sa buhay mo. So parang lahat ng problema naman talagang may solusyon. It's either magpapa-down ka doon or talagang i-resolve mo yung bagay na anong nararamdaman mo ngayon. So yan yung parang naging kwan ko sa buhay ko. Yung 8-18. So 8-18 kasi parang ayaw kong palitan kasi yung 18 ng token text kasi nga si Troy number 18 yun. Hindi natin kasi alam na kung babalik pa siya or hindi. Pero yun nga. Yung 8 naman is walang gumagamit. So sabi ko, it's like coincidence din na gagamitin yung 8. Number 8. Players in the PBA. Hindi lang top 3, pero top 3 ko siguro sino ba? Kung siyempre binabantayan ko rin si Brownlee o isa din yun. Pero import yun eh. Pero kung sa local, sino mahirap bantayan ba? Switch siya. Sige, lagay natin isa, si Polly. Polly. Polly, sino ba sa Hinebra, si Scotty, mahirap bantayan si Scotty kasi may tumitira na sa labas si Scotty ngayon eh. Laki ng improvement ni Scotty. CJ Perez, yun yung mga taong na magandang kasama pero mahirap kalabanin. Yun. What do you learn from Coach Trot? What I learned from Coach Trot is like siguro yung every game adjustment na paano mo i-adjust yung sarili mo through tough times. Tapos yung siguro yung how to be yourself, to center yourself in terms na yung mga breathing exercise namin talagang nakakatulong yun para mag-focus sa isang bagay. Yun yung mga tinuturo niya sa amin. Siyempre, having Coach Trot naman sa team, malaking bagay din yun. Kasi nga, siya yung parang maging tatay namin. Siya yung sundin namin in terms na magkaka-leche-leche kami sa loob ng court. So, yun yung malaking bagay. Yun yung mga natutunan ko kay Coach Trot na being a leader. How's the feeling to be a father? The best. I don't know. I don't want to say na gawin mo agad yun sa mga kabataan. Pero if you're may trabaho ka na, may kinikita ka na para bumuhay ng tao. So I think having a son, to be a father naman is a blessing from above. Na talagang as a male, as a lalaki, talagang yun yung parang magiging goal mo sa sarili mo, not just your career but also that one na makikita mo after hard and tough practice. Pag-uwi mo, nandiyan mo yung anak mo, nalalaruin mo, so mawawala yung mga pagod mo. Okay. Thank you for watching.